Si Simon ay may minanang malaking bukid mula sa kanyang magulang. Nagmula siya sa mahirap na pamilya, ngunit nagsikap ang mga magulang niya kaya minana niya ang mga pinundar na mga ito. Isa lang ito sa napakaraming pag-aari ng kanyang pamilya. Naisipan niyang magtanim ng ubasan dahil mahilig siyang tumikim ng masarap na alak. Mag-isa niyang binakuran ang paligid nito at nilagyan ng mga hadlang upang hindi masira ng mga hayop. Pagkaraan ng ilang araw, nagtayo at gumawa naman siya ng hukay para sa pisaan ng mga ubas upang gawing alak. Inayos niyang mabuti ang kanyang pananim at nilagyan ng mga pataba ang bawat puno upang mamunga ng marami. Matyaga niyang inalisan ng mga damo na sisikil sa paglaki ng mga puno ng ubas. Gumawa rin siya ng balag na maaring gagapangan ng mga sanga. Araw-araw niyang dinidiligan ang mga talim upang manatiling sariwa at buhay ang bawat puno. Kung gaano naging matyaga at masikap ang mga magulang ni Simon, ay ganun rin siya. Lahat ng paraan upang mapangalagaan ang kanyang ubasan, ginawa ni Simon. Naglagay siya ng mataas na bantayan upang kanyang makita ang buong kapaligiran ng ubasan. Maligayan niyang ipinagmamasdan ang kabuuan ng kanyang binakurang lupain at ang mga balag na naggagapangan ng mga sanga ng ubas. Nang maisaayos ang lahat at tiwala na siya na magiging matagumpay ang paglaki ng kanyang mga pananim, pinabantayan niya ang bukid sa katiwalang si Lando. At sa isang pangkaibigan nito. Nang araw ding ipinagkatiwalaan ni Simon ang ubasan kay Lando, ay agad din siyang lumisan at sinabing babalikan na lamang niya ang kanyang kabahagi sa panahon ng ani. Makakaasa po kayo at aalagaan naming mabuti ang ubasan. Nakangiting sabi ni Lando. Panatag ang kalooban ni Simon nang lisanin ang baryo at ipagkatiwala ang kanyang ubasan. Dumating pinakihintay na anihan ng ubas. Nasasabik si Simon na matikman ang katas ng bunga ng kanyang itinanim. Tuwang-tuwa na nagpadala si Simon ng kanyang tauhan sa bukid upang kunin ang kanyang parte. Ngunit sa halip na ibigay sa tauhan ni Simon ang bahagi ng ani, ito ay walang awa na ipinapatay. Naghintay si Simon sa pagbabalik ng kanyang mga napag-utusan. Ngunit wala miski aninong dumating. Ngunit hindi pa rin siya nawalan ng loob. Bagaman malungkot ay muli siya nagpadala ng isang malapit na kaibigan upang makipag-usap kay Lando at kunin ang kanyang parte. Naisip ni Simon na ngayon ay mas makikinig na ang mga katiwala sa bukid dahil isang kaibigan na ang aking pinapunta. Ngunit sa halip na tumupad na sa usapan ay muli itong binugbog ng grupo ni Lando. Binato nila ito hanggang sa kanilang mapatay. Nabahala ng husto si Simon sa kanyang ubasan kung kaya't nasabi niya sa sarili, marahil kung ang aking anak ang aking ipapapuntahin at siyang pakukunin ng kakulangan bahagi, ito ay kanilang ikagalang at susundin. Pinaghanda ni Simon ang kanyang nag-iisang anak upang isugo sa bukid. Mag-isang tinungo ng anak ni Simon ang bukid. Nang makita ng mga namamahala ng bukid ang anak, lalong tumindi ang kanilang kasakiman. Dahil dumating ang tagapagmana ng ubasan at lahat ng karapatan ay taglay nito, lalo nila itong pinag-isipan ng masama. Pinagtulungan nila itong igapos at dala sa malayo upang patayin. Malinaw ang gusto nilang mangyari. Nais nilang makamkam at mapasa kanila ng lubusan ang lupain. Naghintay si Simon ngunit hindi bumalik ang kanyang anak. Nagpasya siyang personal na magtungo sa bukid.
Dumating si Simon, ang tunay na may-ari ng bukid. Nalaman niya ang lahat ng pangyayari mula sa mga ipinadala niyang tauhan, kaibigan at pagpaslang sa pinakamamahal na anak. Tinangkang labanan ni Lando 10 ng kanyang mga kamag-anak si Simon. Ngunit laking pagtataka nila na si Simon ay protektado ng kalikasan. Hinaharangan ng kalikasan ang bawat kapahamakang ibinibigay nila kay Simon. Humangin lamang ng malakas nang sibatin nila ito at napunta sa lihis na landas ang mga sibat. Tumaas ang tubig sa ilog nang tangkain nilang harangan ang daraanan ni Simon at inanod lamang ang ginawa nilang mga harang. Lumindol at nagbagsakan ang bato, ngunit sa pagpaligid lamang ng lupaing kinakamkam nila. Tila nawalan ng lakas si Lando at ang kanyang mga kamag-anak. May isang nagtanong kay Simon, "Ano po ang gagawin ninyo sa mga magsasakang kumamkam ng inyong lupain at pumatay sa inyong anak at iba pa?" Tiniyak ni Simon sa lalaking nagtanong ang kanyang gagawin. Hindi niya sila kakaawaan at pupuksain niya ang masasamang taong iyon. Babawiin niya ang ubasan at ipagkakaloob niya sa mga tapat naglilingkod sa kanya.